Umisita si Asuma sa puntod ng kanyang ama, si Hiruzen Sarutobi, at naalala ang isang lumang alaala kung saan nagtalo sila dahil hindi raw siya kinilala sa pagprotekta sa hari ng Land of Fire. Sinabihan pa siya noon ni Hiruzen na hindi pa rin niya alam kung sino talaga ang hari. Habang nakatayo sa puntod, sinabi ni Asuma na sa wakas naiintindihan na niya. Iniwan niya ang sindang sigarilyo sa tabi ng puntod at umalis. Samantala, sa opisina ni Tsunade, sinabi ni Shizon na nakabalik na si Kakashi mula sa kanyang mission tungkol sa Akatsuki at sa paghahanap kay Jiraiya. May dala raw itong report. Sa ospital, hiniwan ni Sakura ang mga mansanas para aipakin kay Sai. Dahil sa librong binabasa ni Sai, inakala niya na may gusto sa kanya si Sakura. Samantalang si Naruto ay natutulog sa tabi at nanaginip na pinapakain siya ni Sakura. Pero biglang pinagsiksik ni Sakura ang mansana sa bibig niya, halos mabulunan si Naruto, sakto namang pumasok si Kakashi. Handang-handa na si Naruto umalis para mag-training, pero binalaan siya ni Kakashi na magiging sobrang hirap ang susunod na training. At kung aalis siyang hindi pa magaling, baka ikapahamak niya ito. Dumating si Asuma at humiling ng sandaling usapan kay Kakashi. Bago siya umalis, iniwan niya sina Sakura para bantayan si Naruto at Sai. Sa labas, nagkwentuhan sina Kakashi at Asuma tungkol sa mga kabataang ninja na sobrang galing na ngayon. Sabi ni Kakashi, baka sa sobrang galing ng mga ito, malampasan na nila ang matatanda. Sagot naman ni Asuma, may ibubuga pa naman siya kahit papaano. Bago niya masabi ang totoong pakay. Dumating si Kurenai, kaya ipinagpaliban niya muna ito. Nagtaka si Kakashi kung ano sana ang sasabihin ni Asuma. Pagkatapos, tinawag si Kakashi sa opisina ni Tsunade. Tinanong siya kung kakayanin ba talaga ni Naruto ang matinding training. Sabi ni Kakashi, hindi siya sigurado, pero malamang magtatagumpay si Naruto. Sa ibang lugar naman, hinarap ng dalawang Akatsuki na sina Hidan at Kakuzo si Yugito ni, ang Jinchuriki ng Two Tails. Nilagay niya ang dalawa sa isang kuweba gamit ang mga bomba, at nag-transform siya sa anyo ng kanyang tailed beast, si Matatabi, ang dalawang buntot na pasang apoy. Sinubukan niyang tamaan si Hidan gamit ang kanyang Cat Flame Roaring Fire, pero sabi ni Hidan, hindi siya impressed. Ilang sandali pa, nagawa ni Hidan na sugatan si Yugito gamit ang kanyang Retractable Spear at Jashin Ritual. Tinamaan si Yugito ng matindi hanggang sa mawalan siya ng malay. Dahil dito, matagumpay na natapos ng Akatsuki ang kanilang misyon. Habang tinatapos ni Hidan ang kanyang Jashin Ritual, dumating si Zetsu para kunin ang walang malay na si Yugito ni at dalhin siya sa base ng Akatsuki. Pinagalitan ni Zetsu sina Hidan at Kakuzo dahil sa tagal nilang matapos. Sinisi naman ni Hidan si Kakuzo na madalas raw gumagawa ng mga racket sa gilid. Sagot ni Kakuzo, bilang tagapamahala ng pera ng Akatsuki, ang pera raw ang pinakamahalaga sa buhay. Pumayag lang daw siyang maging partner ni Hidan kasi inakala niyang kikita siya sa relihiyon nito. Umalis na si Zetsu bitbit si Yugito at tumulak na rin sina Hidan at Kakuzo papuntang Land of Fire para hanapin ang susunod na Jinchuriki. Balik sa Konoha, pinayagan na si Naruto lumabas ang ospital at handa na ulit mag-training. Nang pinasubok sa kanya ni Yamato at Kakashi ang natutunan niya, ginamit niya ang Multiple Shadow Clone Technique para gumawa ng maraming clone at ipakita ang Leaf Cutting Technique. Pero matapos i-dispel ang mga clone, nawalan siya ng malay dahil sa pagod ng lahat ng clones niya. Habang naglalakad, dinala ni Kakuzo si Hidan sa Fire Temple. Gamit ang Earth Release, Earth Spear, binasag niya ang sealed iron wall ng templo. Sa loob, nagbabala ang mga monghe kay Chiriko tungkol sa pagsalakay. Nakilala ni Kakuzo si Chiriko bilang mongheng may Gift of the Hermit Group's chakra at may halagang 30 milyon ang ulo. Sumugod sila pero ginamit ni Chiriko ang kanyang ultimate technique, Welcoming Approach, Thousand Armed Murder, para harangin ang mga atake nila. Nainis si Hidan sa ideya na ibang relihiyon ang maglilibing sa kanya kaya pumayag si Kakuzo na siya ang pumatay kay Chiriko. Basta makilala pa rin ang katawan para makuha ang bounty. Kahit ayaw ni Hidan ang ideya ng pagpatay para sa pera, sumugod pa rin siya gamit ang kanyang triple-bladed side. Habang nagigising si Naruto, ipinaliwanag ni Kakashi na ang susunod na hakbang ay ang kumpletuhin ang nature transformation niya, gawing wind chakra ang chakra niya para maputol ang agos ng waterfall. Gumamit si Yamato ng wood release para gumawa ng tulay. Gamit ang mga clone, tinangka ni Naruto putulin ang agos habang naaalala ang payo ni Asuma. Sa di kalayuan, lihim na nanunood sina Sai at Sakura ng training niya. Sa Fire Temple, tapos na ni Hidan ang ritual, patay na si Chiriko pati halos lahat ng monghe. Maliban kay Senador Toki na nagtangkang tumakas para i-report sa Konoha ang nangyari. Kinuha ni Kakuzo ang katawan ni Chiriko bago pa man matapos ni Hidan ang ritual at pumunta sa Bounty Station para kunin ang 30 milyon.
Tinanggal ni Hidan ang sibat sa katawan niya na pangiwi sa sakit at sumunod kay Kakuzo. Sa training site, nakaabang si Yamato gamit ang wood release, Fudog Heads para pigilan ang Ninetales chakra kung sakaling lumabas ito. Si Kakashi naman ay relax na nakahiga at nagbabasa ng Icha-Icha book. Nagtanong si Naruto kung may shortcut at kung pwedeng magdagdag pa ng clones, pero sabi ni Kakashi, wala na raw espasyo sa tulay. Sabi ni Yamato, nalampasan ni Naruto ang expectations nila, karaniwan, 6 na buwan ang kailangan para matutunan ang leaf cutting technique, pero si Naruto, ilang oras lang. Dagdag pa ni Kakashi, kahit si Sasuke ay ilang araw din bago ma-master ang lightning transformation para magamit ang Chidori. Sabi ni Naruto, kailangan niyang habulin si Sasuke. Dahil sa determinasyon ni Naruto, inutusan ni Kakashi si Yamato na gumawa pa ng 2 waterfalls at pahabain ng tulay para makagawa pa si Naruto ng mas maraming clones at mas mapabilis ang training niya. Ipinadala ni Tsunade ang Nijo Shoutai, 20 grupo na binubuo ng tig-4 na ninja, para hanapin at puksain ang mga miyembro ng Akatsuki sa Land of Fire. Nabigla si Asuma nang malaman kung paano napatay si Chiriko at naalala niya ang pagkakaibigan nila noon bilang 2 sa 12 Guardian Ninja. Na-assign si Shikamaru sa team ni Asuma, Azumo, at Ketetsu. Samantalang sina Ino at Choji ay pinagsama kina Reido at Aoba. Lahat ng team, maliban sa kina Asuma, ay nag-report kay Tsunade na wala silang nakitang Akatsuki sa mga assigned na lugar nila. Nagtaka tuloy si Tsunade kung nasaan na nga ba ang mga kalaban. Samantala, napilitan si Naruto na tumigil sa training sa gabi dahil si Yamato, na naka-standby buong oras, ay sobrang pagod na. Sa bahay, tinitigan ni Sakura ang lumang litrato ng Team 7 at naalala ang panahon na siya lang ang nakagawa ng tree climbing practice habang hirap na hirap sina Naruto at Sasuke at kung paano siya nalampasan na ng dalawa. Sa tabi ng talon, sinusubukan ni Naruto matulog pero nakakita siya ng shooting star. Naalala niya ang lumang araw ng Team 7. Ayaw niyang magpahinga kaya tumayo siya at gumamit ng multiple shadow clone technique para ituloy ang training niya kahit 10 oras na ng gabi. Kinabukasan, laking gulat ni Yamato nang makita na nagtagumpay si Naruto sa pagputol ng agos ng talon gamit lang ang kanyang chakra, ibig sabihin, pasado na siya sa second stage ng training. Dumating ang grupo ni Asuma sa Fire Temple kung saan sinalubong sila ni Banzai, isang matandang monghe. Sinabi ni Banzai na hindi nila nahanap ang bangkay ni Chiriko. Paalala ni Izumo kay Asuma na May 30th milyong raya na patong sa ulo ni Chiriko, kaya malamang ay papunta na ang Akatsuki para kolektahin ito. Agad na tumulak ang grupo ni Asuma papunta sa pinakamalapit na bounty station sa Land of Fire. Si Izumo naman ay nagpadala ng mensahe sa ibang teams para i-check ang natitirang 4 na bounty stations. Bago sila umalis, binigyan sila ni Banzai ng dasal bilang gabay. Samantala, sina Hidan at Kakuzo ay papunta na sa bounty station. Halos mag-away na naman ang dalawa. Gusto na ni Hidan itapon ang bangkay at magpatuloy sa paghahanap ng Jinchuriki. Binalaan siya ni Kakuzo na baka sa susunod siya na mismo ang patayin niya dahil sobrang nakakainis daw ito. Dumating si Sakura sa training area dala ang isang basket ng food pills pero wala siyang nadatnang tao. Dumating din si Sai at inakala nilang sumobra ang training ni Naruto kaya baka nawalan ito ng malay. Inalok ni Sakura si Sai ng isang food pill. Pagkakain niya, agad niya itong idinyura at tumakbo palayo habang hinahabol ang kanyang hininga sa tabi ng puno, nagkasakit daw agad siya sa lasa. Habang naglalakad, napunta sina Kakashi at Yamato sa Ramen Ichiraku pero nabigla sila nang malamang naging dipping noodle shop na ito. Nagkaroon pa sila ng konting pagtatalo pero nakuha rin ni Kakashi ang gusto niya, ginawang ramen ang 3 mangkok ng dipping noodles. Matapos kumain, dinala ni Kakashi si Naruto pabalik sa training area sa may talon. Doon, ipinakita niya kay Naruto ang Rasengan. Nabigla si Naruto kasi akala niya, bukod sa kanya, si Jiraiya at ang 4th Hokage lang ang may alam ng teknik na yon. Pinakita ni Kakashi kay Naruto ang Rasengan, at nagulat si Naruto na kaya pala ni Kakashi gawin ito, akala niya sarili lang niyang teknik yon. Akala niya kasi si Jiraiya lang ang marunong at bihira pa itong gamitin. Ipinaliwanag ni Kakashi na ang Rasengan ang pinaka-perpektong halimbawa ng shape transformation at kung may hahalo ni Naruto rito ang wind chakra niya, makakagawa siya ng sarili niyang teknik. Pero ang iniisip lang ni Naruto ay kung paano nagagawa ni Kakashi yun gamit lang isang kamay. Habang siya ay kailangan pa ng shadow clone. Para ipakita pa ang point, ipinakita rin ni Kakashi ang Chidori, isang teknik na pinagsama ang shape at nature transformation gamit ang lightning chakra niya. Akala ni Naruto nagyayabang lang si Kakashi, pero sabi ni Kakashi na kaya niya ginawa ang Chidori ay dahil hindi niya maihalo ang lightning chakra sa Rasengan.
Dagdag pa niya, ang gumawa ng Rasengan, ang 4th Hokage, na teacher din niya, ay may balak din sanang ihalo ang sariling chakra nature niya dito. Pero hindi rin niya nagawa. Dito na-realize ni Naruto na ang Rasengan pala ay isang di tapos na teknik. Sinabi ni Kakashi na naniniwala siyang si Naruto lang ang may kakayahang lampasan ang 4th Hokage kaya tiwala siyang magagawa ni Naruto ang pinagsamang transformation. Habang papunta sa Bounty Station ng grupo ni Asuma, napansin ni Shikamaru na 2 araw nang di nagyoyosi si Asuma. Sabi niya, huling beses niya lang itong nakita gawin ay nung namatay ang tatay niyang si Hiruzen. Nagtanong si Shikamaru kung gaano sila kalapit ni Chiriko, at sagot ni Asuma, parang friendship level nila Shikamaru at Choji, malalim. Pero dagdag pa niya, hindi si Chiriko ang dahilan kung bakit siya tumigil sa paninigarilyo. Dumating naman sina Hidan at Kakuzo sa Bounty Station. Pinakita ni Kakuzo ang bangkay ni Chiriko kay Zangief, ang Bounty Exchange Master. Kinumpirma ni Zangief na legit ang bangkay at binigyan si Kakuzo ng 30 milyong raya. Si Hida naman, na iritang-irita, lumabas muna. Sinabi ni Kakuzo kay Zangief na matagal siyang di babalik dahil pupunta na siya sa Konoha para hanapin ang Jinchuriki. Sabi ni Zangief, hindi bagay si Hida na partner ni Kakuzo kasi malas daw ang mukha nito. Pero sagot ni Kakuzo, kahit wala sa pera ang utak ni Hidan, siya pa rin ang perfect partner. Ipinunto pa niya na lahat ng naging partner niya noon ay pinatay niya dahil napipikon siya, pero si Hidan, hindi mapatay, kaya siya lang ang swak na kasama. Sa training area naman, nagtry ulit si Naruto na paghaluin ang Wind Chakra sa Rasengan gamit ang multiple shadow clones. Pero hindi pa rin niya magawa at binuwag niya ang mga clone. Ayaw pa rin sumuko ni Naruto, kaya ulit siya. Habang pinipilit niya ihalo ang Wind Chakra, bigla siyang natap sa Nine Tails Chakra, kaya sumabog ang Rasengan at nagliparan ang mga clones. Nag-transform siya sa version isang mode, pero mabilis itong napigilan ni Yamato gamit ang wood release, Food Dog Heads. Nawala ng malay si Naruto. Sabi ni Yamato kay Kakashi, tigilan na ang training, pero sagot ni Kakashi, kailangan pa ring ituloy. Ang tagumpay ni Naruto, nakasalalay sa kakayahan ni Yamato na pigilan ng Nine Tails tuwing sumusulpot. Dumating na ang grupo ni Asuma sa Bounty Station at nagkubli sa mga anino. Sa labas, si Hidan ay nakaupo at reklamo ng reklamo dahil amoy bangkay at ihi na raw ang damit niya. Bigla siyang napalingon, may naramdaman siyang presensya sa likod. Dumating na rin ang ibang mga team sa iba't ibang bounty station sa Land of Fire, pero wala silang nakita ni isang Akatsuki member. Samantala, si Hidan ay nakaupo pa rin sa labas ng isang bounty station. Akala niya si Kakuzo ang lumapit sa kanya, pero pagharap niya, si Asuma pala yun. Napansin ni Hidan ang suot ni Asuma na sash ng 12 Guardian Ninja. Habang sumusugod si Asuma para umatake, sinubukang umiwas ni Hidan pero bigla siyang na-freeze sa pwesto, naipit na pala siya ng Shadow Sowang technique ni Shikamaru. Biglang sumugod sina Azumo at Ketetsu at tinarak si Hidan sa mga importanteng parte ng katawan. Pero laking gulat nila, buhay pa rin si Hidan. Sabi niya, immortal daw siya, at epic fail ang ginawa nila dahil sinubukan nilang patayin ang taong di naman kayang mamatay. Habang gulo na ang lahat, biglang sumulpot si Kakuzo sa likod ni Shikamaru para umatake. Nakaiwas si Shikamaru pero napilitan siyang pakawalan si Hidan. Nakilala ni Kakuzo si Asuma at naalala niyang may bounty ito. Pinuri pa niya si Hidan dahil nahuli daw si Asuma. Pero ayaw ni Hidan ng may nakikisawsaw, sabi niya, gusto niyang gamitin ang 3 para sa kanyang Jashin ritual. Gumuhit si Hidan ng bilog sa lupa gamit ang dugo niya bilang parte ng ritual, tapos hinanda na ang kanyang triple-bladed side para umatake. Sinabi ni Asuma na siya ang haharap kay Hidan habang sina Shikamaru ang susuporta gamit ang kanyang anino. Naisip ni Shikamaru na hindi naman mahilig si Asuma sa mga sakripisyo at naalala niya nung tinuruan siya nito mag-shogi. Dati raw nanalo siya kay Asuma gamit ang climbing silver strategy na isang uri ng sakripisyo. Tinanong niya si Asuma kung ganun ba ulit ang plano nito pero pinakalma siya ni Asuma, hindi raw siya mamamatay. Sa laban, ginamit ni Asuma ang kanyang chakra blades para umatake kay Hidan. Si Hidan, bukod sa umiiwas kay Asuma, kailangan din umiwas sa anino ni Shikamaru. Sinubukan ni Hidan patayin sina Shikamaru, Azumo, at Ketetsu gamit ang kanyang malaking side, pero nasalubong siya ng ultimate technique ni Asuma, ang welcoming approach, Thousand Armed Murder, isang technique na dating ginagamit ni Chiriko sa Fire Temple. Nasave ni Asuma ang mga kasama niya, pero nakasingit si Hidan at nahiwa ang pisngi ni Asuma. Bilang ganti, ginamit ni Asuma ang fire release, ash pile burning, nagbuga siya ng chakra-infused na pulbera para lumunin si Hidan sa apoy. Pero si Hidan, kalmado lang na naglakad papunta sa gitna ng kanyang Jashin diagram at nilunok ang dugo na nakuha niya mula kay Asuma.
Akala ng lahat na tusta na si Hidan sa fire release ash pile burning ni Asuma. Pero laking gulat nila, nasunog din si Asuma. Habang sumusugod si Asuma gamit ang kanyang chakra blades, bigla siyang sinaksak ni Hidan gamit ang retractable spear sa sarili niyang binti. Pero ayon, bigla ring tinamaan si Asuma sa binti at natamba. Tangkang saksakin ni Hidan ang sarili sa puso para tuluyang patayin si Asuma, pero buti na lang at umabot si Shikamaru at ginamit ang Shadow Neck Binding Technique para pigilan siya sa tamang-tama na oras. Alam ni Shikamaru na hindi siya magtatagal sa paghawak kay Hidan at hindi rin siya tiwala na mananatili lang si Kakuzo sa gilid. Kaya habang pinipigilan si Hidan, sinimulan niyang mag-analyze. Napansin ni Shikamaru ang mga sinasabi ni Hidan tungkol sa mga Diyos, ritual, sumpa at paghahanda. Naalala rin niyang hindi umiwas si Hidan nang umatake si Asuma at diretso lang itong lumakad papunta sa bilog niya sa lupa pagkatapos malasahan ng dugo ni Asuma. Dahil doon, naisip ni Shikamaru na ang teknik ni Hidan ay gumagana lang kapag nainom niya ang dugo ng kalaban at nakatayo siya sa loob ng kanyang bilog. Ginamit ni Shikamaru ang Shadow Imitation Technique kasabay ng Shadow Neck Binding para pilitin si Hidan na lumabas ng kanyang bilog. Si Kakuzo, kahit tahimik lang, humanga kay Shikamaru, matindi raw at matalino ang pagkasolve niya sa jutsu ni Hidan. Pagkalabas ni Hidan sa bilog, nagpa siya si Asuma na subukan kung tama nga ang hinala nila. Nagtapon siya ng shuriken papunta sa tenga ni Hidan at tinamaan ito, napunit ang bahagi ng tenga ni Hidan pero hindi nangyari iyon kay Asuma. Confirmed. Tama ang teorya ni Shikamaru. Kahit pa ika-ika, lumapit si Asuma kay Hidan. Si Hidan, naka-freeze pa rin, humingi ng tulong kay Kakuzo. Pero ang sagot lang ni Kakuzo, kasalanan mo yan dahil naging pabaya ka. Kaya hindi na nagsayang ng oras si Asuma, ginamit niya ang chakra blade, straight line at pinugutan ng ulo si Hidan. Kahit napugutan ng ulo, hindi pa rin nadedo si Hidan dahil nga sa pagiging immortal niya. Tinawag niya si Kakuzo para tumulong. Tumalon si Kakuzo at dumagan kay Asuma. Gamit ang Earth Drudge Fear, tinahi niya pabalik ang ulo ni Hidan sa katawan nito. Si Shikamaru, hingal na, napilitan ng kanselahin ang Shadow Sowang technique niya matapos mapugutan si Hidan. Si Izumo naman, biglang naglabas ng water-released starch syrup capturing field, sabay si Kitetsu gamit ang conch shell mace. Tumakas si Kakuzo sa mace pero nadikit siya sa malagkit na syrup ni Izumo. Biglang naglabas si Kakuzo ng kakaibang teknik, iniunat ang mga kamay niya at ginamit yun para sakalin sina Izumo at Kitetsu. Si Hidan, na fully restored na, bumalik sa loob ng Jashan Circle niya para tapusin na si Asuma. Pero si Asuma, umatake gamit ang chakra blades niya pero hindi tumama. Si Hidan naman, biglang umatras gamit ang retractable spear niya at sinubukang saksakin si Asuma mula sa likod. Buti na lang napawarningan agad siya ni Shikamaru kaya nakaiwas si Asuma. Ang ending, si Hidan ang tinamaan ng sariling sandata niya. Pero dahil nga nainom na ni Hidan ang dugo ni Asuma at nasa loob siya ng bilog ng Jashan, si Asuma pa rin ang nasaktan. Para tapusin ang lahat, sinaksak ni Hidan ang sarili sa puso gamit ang retractable spear niya at si Asuma ang tuluyang nasugatan ng malala. Samantala, sa Konoha, habang tahimik si Kurenai, may nalaglag na bulaklak sa tabi niya at nahati ito sa dalawa. Bigla siyang napahinto, alam niyang may masamang nangyari kay Asuma. Bago pa matapos ni Hidan at Kakuzo ang laban kay Shikamaru, Kitetsu, at Izumo, dumating sina Aoba, Reido, Choji, at Ino para magsalba. Dinala nina Choji at Ino si Asuma sa bubong para doon ay maiwasan ang mga kalaban, habang sina Aoba at Reido ay naghahanda para makipaglaban sa Akatsuki. Pero biglang may tumawag kay Hidan at Kakuzo gamit ang telepathic na koneksyon, ang leader ng Akatsuki na nag-utos sa kanila na mag-retreat dahil priority nila ang pagkakaselyo ng Two Tails. Kaya't nagdesisyon si Hidan at Kakuzo na umalis. Pero may pangako si Hidan na babalik siya balang araw. Sa bubong, sinubukan ni Ino na gamutin si Asuma gamit ang medical ninjutsu, pero hindi ito gumana dahil sa mga sugat ni Asuma na tumama sa kanyang mga vital spots. Alam ni Asuma na malapit na siyang mamatay, kaya't nagdesisyon siyang ibigay ang mga huling salita niya sa kanyang mga estudyante. Sinabi niya kay Ino na kahit medyo bossy siya, may malasakit siyang puso at siya na ang mag-alaga kay Shikamaru at Choji. Pinaalalahanan niya si Ino na huwag matalo kay Sakura, kahit na sa skills o sa love life. Kay Choji, sinabi niyang may mabuting puso siya at maaari siyang maging pinakamalakas na shinobi kung magsisikap lang siya at nagmungkahi pa na magbawas siya ng konting timbang. At kay Shikamaru, binulungan siya ng huling mga salita ni Asuma tungkol sa hari ng Konoha. Habang nag-reminisce si Team 10 tungkol sa mga alaala nila kasama si Asuma, pumanaw na siya at nagsimulang umulan.
Habang umiiyak si Ino at Choji sa katawan ni Asuma, kinuha ni Shikamaru ang lighter ni Asuma at sinabi na para pa niyang nararamdaman ang sigarilyo ni Asuma na pumasok sa mata niya. At doon na rin siya umiiyak. Nahihirapan si Naruto na pagsamahin ang Rasengan at ang Wind Chakra niya. Isa sa mga shadow clone niya ay nag-transform sa three-tailed form at pinatalsik ang mga ibang clones, pero pinigilan ito ni Yamato gamit ang wood release, Food Dog Heads. Habang nakahiga si Naruto sa lupa, nagsimulang umulan at naalala niya si Sasuke. Hindi niya gustong sumuko, kaya nagpatuloy siya sa kanyang training. Sa hideout ng Akatsuki, galit na galit si Hidan nang malaman niyang kailangang maghintay ng 3 araw para kunin ang Two Tails mula kay Yugi Toni. Sinabi ni Hidan sa leader na may sarili siyang layunin at wala siyang pakialam sa plano ng Akatsuki. Pero sinabi ng leader na hanggat kasama siya sa Akatsuki, kailangan niyang tumulong sa kanilang tunay na layunin. Ibinunyag ng leader kung paano gagamitin ng Akatsuki ang mga tail beasts para magdulot ng gulo at magparami ng gera, para kumita at magkaroon ng sarili nilang army ng mga mercenary. Bumalik sina Azumo, Katetsu, at Shikamaru sa Konoha, kung saan in-report nila kay Tsunade ang pagkamatay ni Asuma. Pinag-utusan ni Tsunade ang iba na maghanda para sa libing ni Asuma habang siya ang magbibigay ng balita kay Kurenai. Pero nag-alok si Shikamaru na siya na lang ang magsabi kay Kurenai dahil may mensahe si Asuma na gusto niyang iparating. Sa clearing, pagkatapos ay explain ni Naruto na parang hirap siyang mag-focus sa dalawang bagay sabay, parang nagli-left at right ng sabay, gumawa si Kakashi ng shadow clone at pinakita kung paano pwedeng mag-focus sa dalawang direksyon ng sabay. Naalala ni Naruto na isang shadow clone lang ang kailangan niya para gawin ang Rasengan, kaya nagdesisyon siyang gumamit ng pangalawang clone para tulungan siya. Ang pangalawang clone ay tutok sa paggawa ng Wind Chakra at ipapahid ito sa Rasengan. Matapos ang ilang pagsubok, nagawa ni Naruto ang kanyang sariling Jutsu Wind Release Rasengan. Sinabi ni Kakashi na nagustuhan niya si Naruto, pero iniisip ni Naruto na may ibang ibig sabihin si Kakashi. Bago pa sila magkalinawan, dumating si Yamato at nag-report na pinatay na si Asuma. Habang may lamay para kay Asuma, hindi pumunta si Shikamaru at mas pinili niyang magluksa sa bahay. Nagpapakita siya ng lakas ng loob at maghapon at magdamag ay nakaupo siya sa labas ng bahay at tinitingnan ng langit. Nang imbitahan siya ng tatay niya, si Shikoko, na maglaro ng shogi at pinag-usapan ang pagkamatay ni Asuma, bigla itong nagalit. Sinabi ni Shikoko na ilabas na lang lahat ng nararamdaman ni Shikamaru, kaya't umalis na siya habang si Shikamaru ay nagsimulang umiyak ng malakas. Matapos magluksa, ginamit ni Shikamaru ang mga piraso ng shogi para magplano ng bagong strategy para talunin si Hidan at Kakuzo. Tinanong siya ni Choji at Ino kung talagang gagawin niya ito, kaya't medyo nagulat si Shikamaru na parang naghahanap din sila ng paghihiganti. Matapos magplano, nagtungo si Shikamaru sa libingan ni Asuma at humingi ng paumanhin sa hindi pagbisita ng mas maaga. Nag-prepare na ang Team 10 para umalis ng Konoha sa kalagitnaan ng gabi para hanapin sila, pero nahuli sila ni Tsunade. Hindi pumayag si Tsunade sa plano nilang paghihiganti at naalala ang mga pagkamatay ni Nanoaki at Dankato. Sinabi niya na bahagi ng buhay ang kamatayan at kailangan nilang tumanda. Sinabi ni Tsunade kay Shikamaru na ilalagay siya sa isang 4-man platoon na pipiliin niya para habulin sina Hidan at Kakuzo, pero sinabi ni Shikamaru na sila lang ang tatlo ang dapat gumawa nito. Kinuha niya ang lighter ni Asuma at sinabi kay Tsunade na habang hawak niya ito, parang kasama pa rin nila si Asuma. Tumugon si Tsunade na karaniwan ng isang squad ay may 4 na tao, ngunit sila 3 lang. Si Kakashi na nakikinig sa usapan ay nag-alok na siya na lang ang magiging leader ng Team 10 para maging 4-man squad sila. Pasikretong sinabi ni Kakashi kay Tsunade na pupunta pa rin ang Team 10 kahit hindi siya papayag at mas mabuti na siya na lang ang magbantay sa kanila. Pumayag si Tsunade na ipadala si Kakashi bilang leader at tinanong ni Shikamaru kung kumusta ang training ni Naruto. Ipinakita ni Kakashi ang kanyang bandaged right arm at sinabi na ayos lang si Naruto at may ibang team leader naman siya. Kaya't umalis na ang bagong Team 10. Sinabi ni Tsunade kay Sakura na si Kakashi muna ang magiging leader ng Team Asuma pansamantala para sa misyon nilang hulihin ang Akatsuki. Nagmungkahi si Sakura na ang Team 7 ang pinakamagandang backup para sa Team 10 pero may kondisyon, papayagan lang sila kung makakamit ni Naruto ang Wind Release, Rasen Shuriken technique sa loob ng 24 na oras. Dahil dito, ipinaabot ni Sakura ang mensahe ni Tsunade kay Naruto at Yamato. Samantala, binago ni Shikamaru ang plano sa laban para isama si Kakashi. Na talagang natuwa kay Shikamaru sa bilis ng mga pagbabago. Gamit ang kanyang mind-body switch technique, kinontrol ni Ino ang katawan ng isang ibon at natukoy ang kinaroroonan ni Hidan at Kakuzo, kaya nalaman nila kung gaano sila kalayo. Naramdaman naman ng duo ng Akatsuki ang intrusion, kaya agad na tinihil ni Ino ang technique.
Inalerto niya ang team sa lokasyon ni Hidan at Kakuzo at nagdesisyon silang magsimula ng plano nila para sa paghihiganti. Ginamit ni Shikamaru ang shadow imitation technique para palapitin sila ng hindi namamalayan. Kahit na napansin ni Hidan at Kakuzo ang anino at naiwasan ito, naghagis si Shikamaru ng dalawang kanay na may explosive tags at nahuli sila sa pagsabog. Bagamat nakaligtas, sandali silang nalamig. Dagdag pa sa kanyang plano, inihagis ni Shikamaru ang mga chakra blades ni Asuma sa kanilang mga anino, kaya't na-freeze sila. Nagtaka si Hidan kung paano sila nahuli nang hindi tinatamaan ng anino. Ipinaliwanag ni Shikamaru ang plano niya at sinabi niyang imbued niya ang mga blades ng chakra niya kaya nagkaroon ng properties ng shadow techniques niya. Ginamit ni Shikamaru ang shadow gathering technique at ginamit ang anino niya para hilahin ang chakra blade mula sa anino ni Hidan at i-connecta ito sa kanyang shadow imitation. In control ni Shikamaru si Hidan at pinahawakan ito ng triple-bladed side, saka ipinag-utos na sugurin si Kakuzo at patayin. Pero si Kakuzo, gamit ang kanyang underground arm, pinakawalan ng sarili mula sa chakra blade at iniiwasan ang atake ni Hidan. Napansin ni Shikamaru na may nakaligtaan siyang detalye, kaya tinanong niya si Choji na nanonood kasama sina Ino at Kakashi na atakihin si Kakuzo mula sa itaas gamit ang Spike Human Bullet Tank technique. Na-impress si Yamato sa lakas ng Naruto's Wind Release, Rasengan, pero sinabi niya kay Naruto na hindi ito makakalaban sa Fire Release ni Sasuke. Ipinaliwanag niya ang 5 chakra elements at kung paano bawat isa ay may superior at inferior na type ng chakra na kaya nilang talunin. Sinabi niya kay Naruto na ang wind ay inferior sa fire, kaya't ang wind release technique ni Naruto ay tatanggi lang sa fire ni Sasuke, pero superior ang wind sa lightning release ni Sasuke, tulad ng Chidori. Tinanong ni Naruto sa sarili kung siya na ba ang perfect type para labanan si Sasuke dahil mayroon siyang bihirang wind na kayang palakasin ang fire ni Sasuke. Pumasok sina Sakura at Sai sa kanya na ginawa ni Naruto at tinanong siya kung tapos na ba siyang magmaster ng jutsu. Bagamat kumpiyansa si Naruto na malapit na, sinabi ni Yamato na kailangan pa ng konting oras ni Naruto. Samantala, ginamit ni Kakuzo ang Earth Release, Earth Spear para patigasin ang katawan at makaligtas sa Spike Human Bullet Tank ni Choji. Habang si Shikamaru ay umabot na sa limitasyon ng paggamit ng shadow imitation technique para ipako si Hidan, naghahanda si Kakuzo para tapusin ang tatlo nang biglang sumulpot si Kakashi mula sa likod at tinamaan ang puso ni Kakuzo gamit ang lightning cutter. Pero nakaligtas si Kakuzo. Pinalo niya si Kakashi palayo, tinanggal ang kanyang Akatsuki robe at ipinakita ang tunay niyang katawan na nakakabit gamit ang mga string at may 4 na maskara sa likod, isa sa mga maskara ay tinamaan ng lightning cutter ni Kakashi. Ilabas ni Kakuzo ang 4 niyang maskara, pero ang nasirang maskara ay namatay, kaya't nalamdaman ni Kakashi ang kanilang kahinaan. Nakalaya si Hidan mula sa jutsu ni Shikamaru at nakipaglaban kay Kakashi, habang si Kakuzo, gamit ang immortality ni Hidan, inatake silang dalawa gamit ang wind release, pressure damage. Inilipat ni Kakuzo ang atensyon sa 3 pang shinobi, at naglabanan si Ino, at inilunsad ni Kakuzo ang lightning release, false darkness technique laban sa kanila. Dumating si Kakashi sa tamang oras at naabsorb at nablock ang atake, pero nahirapan ang mga braso niya. Pinuri ni Hidan si Kakashi bilang unang nakaligtas sa 2 teknik, kaya't inilunsad ni Kakuzo ang fire release, intelligent hard work at tinamaan ang 4 na shinobi. Nakaligtas sina Kakashi, Choji, Ino, at Shikamaru sa atake ni Kakuzo. Nagtataka si Choji kung paano nakaligtas si Kakuzo kahit tinamaan na ito sa puso ng lightning cutter ni Kakashi. Nagets ni Shikamaru ang sikreto, may 5 puso si Kakuzo. Isa sa katawan niya, at tig-isa sa 4 niyang maskara. Isa na ang nawasak ni Kakashi, kaya 4 na lang natitira. Napagtanto ni Shikamaru na ang tanging paraan para matalo ang dalawa ay paghiwalayin sila. Kaya inalok niya na siya na ang bahala kay Hidan. Habang sina Choji at Kakashi ang humarap kay Kakuzo. Ginamit ni Shikamaru ang Shadow Sowing Technique at Shadow Shuriken Technique para subukang bitagin si Hidan, pero kalaunan sumugod na lang siya ng harapan at sinuntok ito para magdikit ang anino nila gamit ang Shadow Imitation Technique. Nang makontrol na niya ang katawan ni Hidan, pinabitawan niya ang triple-bladed side at tumakbo papunta sa gubat, napilitan si Hidan na sumunod. Habang nangyayari yon, pinagsama ni Kakuzo ang 2 maskara para makapaglabas ng combined fire at wind release. Na-realize ni Kakashi na bawat maskara ay may sariling natural chakra element na kaya gamitin ni Kakuzo. Plano ni Kakuzo na kunin ang mga puso ng maskara para palitan ng nasirang puso at paslangin si Kakashi. Sa gubat, nag-set up si Shikamaru ng mga traps gamit ang kanay at mga explosive tag, pero hindi na niya makayanan ang shadow neck binding technique para kontrolin si Hidan. Nakagalaw na ulit si Hidan, inilabas ang retractable spear, at tila nahiwa ang pisngi ni Shikamaru.
Nang makain niya ang dugo, gumuhit si Hidan ng Jashan Circle sa lupa at sinaksak ang sarili sa puso. Nauna si Kakuzo kay Kakashi at napabagsak siya sa lupa. Wala nang kawala si Kakashi, kaya't plano na ni Kakuzo na kunin ang puso niya para ipalit sa nawala niya. Pero habang papalapit si Kakuzo para kunin ang puso, sinaksak bigla ni Hidan ang sarili niya sa puso. Bumagsak si Shikamaru, kunwari patay na. Tinawanan ni Hidan si Shikamaru at naglakad palayo para tulungan si Kakuzo. Pero biglang bumangon si Shikamaru at sinubukang pugutan si Hidan pero hindi sapat ang lalim ng hiwa. Habang hawak ang leeg niya, nagtaka si Hidan kung bakit buhay pa si Shikamaru. Sa clearing, hawak ni Kakuzo ang dibdib niya, nagtataka kung paano nataman ulit ng lightning blade sa puso. Sina Shikamaru at Kakashi parehong nagpaliwanag ng plano, buong strategy nila ay para magamit ni Hidan ang dugo ni Kakuzo para sa Jashan ritual niya. Matapos tamaan ni Kakashi si Kakuzo, kumuha siya ng dugo nito gamit ang siring at inabot iyon kay Shikamaru. Nang akala ni Hidan ay nasugatan niya si Shikamaru, nilagyan pala ni Shikamaru ng dugo ni Kakuzo ang sibat at pisngi niya para isipin ni Hidan na dugo niya iyon. Kaya nung sinaksak ni Hidan ang sarili niya, si Kakuzo ang tinamaan. Bumagsak si Kakuzo, kunwari patay na. Pero hindi pa tapos, kailangang harapin ng Team Asuma ang tatlong elemental masks. Sinubukan ni Choji na durugin ang mga ito gamit ang super open hand slap pero hindi sila nadodge. Pumasok ang lightning mask sa katawan ni Kakuzo, binigyan siya ng panibagong puso, at nabuhay ulit si Kakuzo. Naglabas ng atake ang pinagsamang fire wind masks gamit ang strange mask exploding flame para sunugin sina Kakashi. Pero dumating ang Team 7 sa tamang oras. Pinagsama ni Naruto ang bagong wind release, Rasengan niya sa water release, tearing torrent ni Yamato, at nakagawa sila ng typhoon water vortex technique na pumawi sa apoy ni Kakuzo. Pagdating ng Team 7 para tulungan ng Team Asuma, sinabi ni Kakashi na kailangan niya ng isang long-range na mandirigma at isang medic para tumulong kay Shikamaru laban kay Hidan. Bago umalis sina Sai at Sakura, sinabi ni Sakura kay Naruto na nasa kanya na ang kapalaran ng laban. Habang papunta sa gubat, tinanong ni Sai kung matalino ba talaga si Shikamaru na habulin si Hidan mag-isa, lalo't personal ang dahilan niya. Naalala ni Sakura ang sinabi ni Tsunade na inimbita si Shikamaru para maging isa sa 12 Guardian Ninja. Kaya tiwala siyang kaya ni Shikamaru dahil siya raw ang pinakamatalinong ninja sa buong Land of Fire. Sa loob ng gubat, papalapit na si Hidan kay Shikamaru, handang sumaksak gamit ang retractable spear niya. Pero nagulat siya nang gamitin ni Shikamaru ang shadow gathering technique para hilahin ang lahat ng explosive tags na inilagay niya sa paligid at atali ito kay Hidan. Dinurog din ni Shikamaru ang lupa sa ilalim ni Hidan, pinabagsak siya sa isang malalim na hukay at sinira ang Jashan Circle niya. Gulat na gulat si Hidan, di makapaniwala na matagal na palang inihanda ni Shikamaru ang bitag na ito bago pa man sila umatake. Nagmayabang pa si Hidan na hindi siya namamatay, pero sinabi ni Shikamaru na ang gubat na to ay pag-aari ng Nara clan at tanging mga miyembro lang ang pwedeng pumasok. Bukod pa rito, binabantayan ng mga USA sa paligid ang lahat ng galaw niya. Nagsindi si Shikamaru ng lighter ni Asuma at sinabing simula nang isumpa ni Hidan si Asuma, hinukay na rin niya ang sarili niyang libingan. May nakita si Shikamaru na parang espiritu ni Asuma na pinasa sa kanya ang Will of Fire. Nakangiti si Shikamaru habang inihagis ang lighter papunta sa mga explosive tags at nagkahiwa-hiwalay si Hidan. Samantala sa clearing, naghahanda na si Naruto na kalabanin si Kakuzo. Tanong ni Kakashi kung kabisado na ba ni Naruto ang bagong wind release technique niya. Sabi ni Yamato, kalahating beses lang yun gumagana. Sinabi rin ni Kakashi na 5 ang puso ni Kakuzo at 2 pa lang ang nasa Saira, kaya hindi pa ito matatalo hanggat hindi lahat ng puso ay nawawala. Marunong din daw si Kakuzo ng 5 chakra elements. Kalma lang si Naruto habang iniisip ang plano. Gumamit siya ng shadow clone technique at pinasugod ang mga clone sa close combat. Nang mapabagsak ni Kakuzo ang mga ito, ginamit ni Naruto ang natutunang info ng mga clone para aralin si Kakuzo at nagulat pati si Kakashi sa talino ni Naruto. Gumawa ulit si Naruto ng clones pero imbes na umatake agad, nagsimula na siyang maghanda ng wind release, Rasengan. Naalala ni Kakashi yung training nila dati ni Naruto kung saan tinapat nila ang Rasengan nila sa isa't isa at napahiya siya kasi kinain ng wind release, Rasengan ni Naruto ang kanya at nasaktan pa siya sa braso. Nang tumingin ulit si Kakashi kay Naruto, parang nakita niya ang 4th Hokage sa anyo ng binata. Napansin ni Choji ang kakaibang tunog ng Rasengan ni Naruto, napakalakas ng chakra kaya parang umuugong. Gumamit si Naruto ng shadow clones para dagdagan pa ng wind chakra ang Rasengan, at ayun na nga. Nabuo ang isang bagong jutsu, ang wind release, Rasen Shuriken.
Ginawa ni Naruto ang Wind Release Rasen Shuriken at pinaikutan nila ng mga Shadow Clones si Kakuzu. Habang abala si Kakuzu sa pakikipaglaban sa mga clones, nakalapit ng palihim ang tunay na Naruto at tinangkang tamaan siya ng Rasen Shuriken, pero biglang naglaho ang jutsu ilang segundo bago tumama, kaya ligtas si Kakuzu. Ginamit naman ni Kakuzu ang mga itim na sinulid niya para gapyusin si Naruto at tangkain kunin ang puso nito. Sumaklolo si Yamato gamit ang Wood Release para umatake kay Kakuzu. Habang si Kakashi naman ay ginamit ang bilis at Chidori para putulin ang mga sinulid at mailigtas si Naruto. Sa gubat naman, nakahandusay si Hidan sa mga bato, galit na galit at nagmumura habang nanunumpang maghihiganti siya kay Shikamaru para sa ngalan ni Jashin. Sinabi ni Shikamaru na magkaiba sila ng paniniwala at naniniwala siya sa Will of Fire. Hinagis niya ang kanay na may explosive tag at sinabing ang tanging Diyos na dapat ikabahala ni Hidan ay siya dahil siya ang maghahatol sa kanya. Sumabog ang tag at tuluyang nabaon sa ilalim ng lupa ang pinaghati-hatang katawan ni Hidan. Dumating si Rikumaru, USA ni Shikamaru, at nahukay ang lighter ni Asuma. Pinahalagahan ito ni Shikamaru sa lumabas ng gubat. Sinalubong siya ni Pakkon, Sakura, at Sai. Si Pakkon ay ipinatawag ni Kakashi para tulungan silang hanapin si Shikamaru. Nagulat sina Sakura at Sai nang malaman nilang natalo ni Shikamaru mag-isa ang isang immortal na Akatsuki, at sabi ni Sai dahil ito sa personal na motibo. Tumakbo na silang apat pabalik sa clearing para tumulong sa Team 7 at Team 10. Sa clearing, napansin ni Ino na parang ibang tao si Naruto nang sandaling gumana ang jutsu niya habang sabi ni Choji, akala raw niya dahil sa pangalan nitong Rasen Shuriken, itatapon yun. Nilinaw ni Yamato na kailangan daw kasi itong gamitin sa harap, hindi basta ibinabato. Nang sinabi ni Naruto na susubukan ulit, nag-alok si Choji ng tulong pero sinabi ni Naruto na gusto niyang mag-isa dahil sinabi ni Kakashi noon na siya lang ang may kakayahang lampasan ang 4th Hokage. Pumayag si Kakashi at Yamato kaya gumawa si Naruto ng panibagong mga Shadow Clones para ihanda muli ang Rasen Shuriken. Nang makita ni Kakuzu na nag-eempake si Naruto ng panibagong atake, ginamit niya ang buong lakas ng Earth Grudge Fear at sumugod sa Naruto na may hawak ng Rasen Shuriken. Iniisip na ang iba ay mga clone lang at madidispel kapag napatay ang orihinal. Tinuhog niya ito ng mga itim na sinulid at nawala ang Rasen Shuriken, pero nabigla siya na maglaho si Naruto sa anyo ng isang shadow clone lang pala. Ang tunay na Naruto, kasama ang dalawang clones, ay bumagsak mula sa taas at sabay umatake gamit ang Rasen Shuriken. Hindi nakagalaw si Kakuzu at tinanggap ang buong lakas ng atake. Napalipad si Naruto at si Kakuzu naman ay tumilapon sa ere habang nagkakalas ang mga sinulid niya at sabay pumutok ang lahat ng puso niya. Wala nang natirang puso o sinulid para buuin ang katawan niya, kaya bumagsak si Kakuzu sa lupa, talo na. Habang pinagmamasdan ito ni Choji, Ino, Yamato, at Kakashi, humanga silang lahat sa nagawa ni Naruto. Si Kakashi mismo ay nagulat dahil hindi niya nasundan ang galaw ng Rasen Shuriken gamit ang Sharingan. At higit sa lahat, nasorpresa siya na si Naruto ang unang nakapagtagumpay sa pinagsamang Rasengan at Chakra Nature, isang bagay na ni siya at ang 4th Hokage ay hindi nagawa noon.